Ito ay naparito hindi upang suportahan lamang ang dating Pangulong Duterte. Hindi po doon. Ang aming layunin kung bakit po ako nandito ay para po sa bayan at mamamayan. Para po sa bayan at mamamayan. Dahil po tayong lahat po ay nabudol. Lahat po tayo ay nangarap ng isang tunay na pagbabago. Isang tunay na pagbabago na akala natin ay magsisimula kapag naibalik natin ang isang Marcos sa palasyo sa Malacanang. Subalit ito ay isang pangarap lamang na hindi natupad. Dahil ngayon nga po ay dinaranas natin ay isang tunay na karanasan. Karanasan na hindi natin maiwasan na kung bakit natin nararanasan ito. Dahil tayo ay nagkamali sa tao, iluklok natin sa palasyo ng Malacanang. Na ang buong akala natin, napakaganda ng kanilang slogan. Sama-sama tayong babangon muli. Pero ang nararanasan natin ay sama-sama tayong babaon muli. Bumabaon tayo sa kumunoy ng kahirapan. Nakakalungkot isipin, hindi po kami mga traditional ranista. Kami po ay mga simpleng mamamayan ng bansang Pilipinas at lihitimong presidente ng bansang Pilipinas. Subalit kami po ay nakakaranas ng hindi magandang pagtrato. Ultimo, Ninoy Aquino International Airport na dati nating pag-aari ngayon under PPP na. Puro pahirap sa mamayang Pilipino. Yan po ba ay isang magandang simula? Napakalungkot isipin na ang ating pag-aari ay binigay na sa mga pribado na wala na tayong kontrol at kontrol na ng pribadong pag-aari. Kaya po ako bilang isang OFW, 21 years po ako nagtrabaho sa labas ng bansa at nangarap ng magandang kinabukasan. 2015 umuwi po ako para suportahan po ang kandidatura ni BBM bilang Vice President. Yan po ang katotohanan. 2016 tumakbong Vice President, sinuportahan ko po. Dahil akala ko po, ang gagawin niya po ay katulad ng ginawa ng kanyang ama sa ating bansa na puro pagpapaulan ng infrastruktura sa ating bansa na ang nakinabang tayo. Pero hindi po ginawa ito ng junior o ng anak. Bagkus, pro-oligarchs pala ang tunay ng pagkatao. Nakakalungkot isipin mga kababayan ko. Isa po ako sa nabudol. Nabudol po ako at nalulungkot ako bakit nagkamali ako ng desisyon sa buhay ko. Kaya ako po narito sa harapan ninyo para ipahayag ang katotohanan na walang pagbabago sa administrasyon na ito. Napakaganda pa ng panahon ni Duterte. Ang peace and order sa bansa natin, talagang mararamdaman mo ang seguridad at kapayapaan dahil nire-respeto at may galang sa dating Pangulong Duterte. Ngayon po, nagdiriwang ang mga masasamang loob at nag-aabang sa atin. Nakakalungkot isipin talaga na ang peace and order ngayon ay hindi na po gumagana. Lumabas uli ang mga dati na wala. Nagbalikan at mahigit. Bakit ko nasabing resign? Kasi po hinalal po kayo ng bayan at ng mamayan. Kaya hindi ko po maisigaw na alis dyan. At dapat po in good faith, resign. Magmumula ang desisyon sa inyo dahil kayo po ay hinalal ng mamayan. Pero dapat po kayo mag-resign. Dapat na po kayo magdesisyon dahil nagagamit na po kayo ng mga politikong nasa paligid ninyo. Wala na pong oposisyon sa panahon ngayon. Wala kaming nakikitang lumalaban o sumisita sa mga katiwalian na nagaganap sa pamamahala ninyo. Wala pong oposisyon. Ang tunay na oposisyon ngayon ay kami na taong mamamayan. Kaming mga mamamayan ang oposisyon ngayon dahil kami po ang tunay na nakakaranas ng kahirapan. Ang kuryente, ang tubig, napakamahal na po. Kahit hindi nalulugi, nagtataas. Nung panahon po ni Apo Marcos, meron po tayong price control, meron po tayong oil regulatory board. Na bago magtaas, pinag-aaralan muna yan. Ngayon po wala na, basta gusto nilang magtaas, magtataas sila. Wala silang pakialam kung maghirap ang mamamayan.
Yan po ay isang nakakalungkot na karanasan ng mga mamayang Pilipino. Ginagawa nila tayong dayuhan sa sarili nating bansa. Masaklap po yan. Kaya dapat po tayo po, Kristiyano, Muslim, anuman po ang ating katayuan, ano po ang ating reliyon, magkaisa po tayo. Nagtuwagan po natin, Marcos resign. Wala nang pag-asa ang bayan na ito dahil ang dumidikta sa inyo ay mga dati naming kalaban. Ngayon nandiyan ako at kapalit nyo na. Kasama nyo na sa Malacanang. Ang mga pribado sektor nasa inyo na rin po, nasa Malacanang na rin po. Kaya nakakalungkot isipin. Sana po mga kababayan, magkaisa po tayo. Magkaisa tayo, mahalin po natin ang Pilipinas. Dahil wala pong ibang magmamahal sa Pilipinas kundi tayo po. Tayo pong lahat. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat sa organizer. Maraming salamat kay Ate Karen Poblete na imbitahan tayo rito. Maraming salamat sa MC. At tayo ay narito ngayon upang ipahayag ang ating sentimento at pagkadismayado sa nagaganap na sobrang kahirapan. Meron nga po dito na sa cellphone ko, 2 linggo ng bangkay, OFW, hindi maipalibing dahil walang pampalibing. Habang sila ay nagdiriwang ng konserto sa Malacanang at masasaya at nagkikinuman, ang mga mamayang Pilipino ay namamatay na sa gutom. Walang empathy ang ating Pangulo. Nakakalungkot isipin na ako sumuporta sa kanya. Pero nabudol-budol ako. Sana po, mahal na Pangulong BBM. Sana po, total hindi naman po kayo ang nagdidesisyon sa pamamahala ngayon, kundi ang mga alipores mo na nasa paligid mo, mag-resign ka na lang po. Parang awa mo na po. Para po sa kasakanan, mga Pilipino, mag-resign ka na po. Pakiusap po yan, hindi po namin kayo pinipesa, yan po ay isang pakiusap ng isang simpleng mamamayan. Nakikiusap po kami dahil wala po kayong proper decision making. Wala po. Kawawa po ang mamamayan. Pakiusap po, Marcos resign. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas! Sa